gaano man kahirap yung bit-bit mo, kabigat. Mayroon ka pang dala-dala nito na para kang mamamalengke. Joyful po tayo, di po ba? Masaya tayo kasi naghiling ko tayo sa Panginoon Diyos eh. Kagaya nung dala ni ate ni kapatid kanina, no? Mas malaki pa sa kanya. Ay ako na po ang magbibit-bit, sabi niya. Mas malaki pa ang kanyang bit-bit. So yung naandoon kasi nagsiserve tayo sa Panginoon Diyos, hindi natin iniisip kung mabigat, hindi natin iniisip kung ikaw lang lagi ang may dala. Ikaw lamang lagi ang naggumagastos. Ay, ikaw ang biniyayaan ng Panginoon Diyos na gumastos eh. Hindi po ba? Hindi nga dapat tayo nagre-reklamo. Ay, gagastos ka tapos nagre-reklamo ka. Palagay mo, mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon Diyos? Hindi. Kasi nagre-reklamo ka eh. Kaya binigay ka ng puso na mapagbigay. Dahil kaya ka binibless financially ng Panginoon Diyos. Dahil gagamitin ka ng Panginoon Diyos to bless others. Diba? Kaya nga, Pastora, salamat, ang bigat ang bigas, oh. Akit pa sa 4th floor, walang elevator. So, yun po ay dahil, wala po nag-utos kay Pastora, kundi yun ay dahil desire ng kanyang puso na maglingkod sa Panginoon Diyos through her gifts. At yun po ay dahil sa pagmamahal sa Panginoon Diyos, una sa Panginoon Diyos at sa mga kapatiran. Magkakaiba man yung ating lugar, minsan lang po tayo nagkakasama, but we are united in Christ Jesus. Amen! Isa po ang ating pinaglilingkuran. Ang Diyos po ay naririyan na ating pinaglilingkuran. Sama-sama po tayo na maglilingkod sa Panginoon Diyos. Sa Panginoon Diyos. So, we need to obey the word of the Lord. Mahalagahan po natin na salita ng Panginoon Diyos. At ito po yung final call sa atin. If we desire clean lives in an unclean world, gusto mo ng purity sa buhay mo, we must commit ourselves. Not occasionally, hindi lamang minsan lang. Masaya ako, Lord, kaya ako magsiserve na yun. Ay next Sunday, nag-away kayo ng iyong asawa. Hindi ka masaya. Hindi muna ako pupunta sa church. Nag-away kami ng aking asawa. Isolate ko muna yung sarili. I-isolate ko muna ang aking sarili. Diba? Mostly ganun po yung ating attitude, di ba? Pero dapat po, kung kailan dapat tayo may problema, lalo na yung nangyayari sa Middle East, tayo po ba ay nag-aalala na malapit nang bumalik ang Panginoong Jesus, tapos hindi pa tayo handa? Alam natin na malapit na. Sabi nga sa Matthew 24, it is the beginning of birth pain. Hindi po ba? Ang tanong, are we ready? Handa na po ba tayo? O tayo pa rin ay namumuhay ng kagaya ng pamumuhay ng mundo ito? He's coming back. Ang daming mga soon, malapit na. At ito nangyayari sa paligid natin. Yung hoarding na nangyayari. Isipin mo, ilang bansa lang ang pwedeng dumaan sa Strait of Hormuz? 5 bansa? Paano ang ibang bansa? Sila'y magsasuffer. Ano mga balita? 23 ang LPG, hanggang 23 days na lang. Na-supply sa Pilipinas. Ang crudo hanggang April 15 na lang. So kapag wala yan, ano mangyayari? Lakad lang, alam, magkakaroon ng inflation sa lahat ng mga commodities. Nagkaroon ng inflation, walang pera, magkakaroon ng increase sa crimes. Magkakaroon ng nakawan, magkakaroon ng hoarding sa mga commodities, magpapatayan, gutom. Are we ready? Yun ang tanong. We need to stay pure. Dito lalabas kung sino tayo. Kapag ka nagugutom na yung ating pamilya, kapag ka nakikita mo na nagsasuffer ang mahal mo sa buhay, doon makikilala kung sino. Makikilala mo ang sarili mo kung totoong isa ka Christian. Kapag ka wala ka ng makain, kapag ka napapalibutan ka na, kung ikaw talaga ay nadoon sa lugar na kagaya ng Middle East na nag-aaway-away sila doon. Kung tayo ang nasa ganong sitwasyon, makakapag-praise pa po ba tayo sa Panginoon Diyos? Makakapag-worship pa po ba tayo sa Panginoon Diyos? Ay kung sa ngayon nga po na nasa komportable tayo na sitwasyon, we ignore the word of the Lord. Hindi tayo nananalangin, hindi tayo nag-worship. How much more kung tayo ang nasa kanilang sitwasyon?
Akala ninyo hindi natin mararanasan yun. Kung sila ay nakakaranas doon, mararanasan natin. At ang war na ating dinadanas sa ngayon ay sa ating ekonomiya. Hindi physical na war, pero economic war ang pinagdadaanan sa ngayon ng ibang bansa na hindi kasama sa war sa Middle East. Tayo po ay nagsasama. So, ito po yung masasabi ko sa inyo, ano po, we need to guard our lives by guarding our time in the word of the Lord. Gusto mong bantayan ang iyong pamumuhay? Gusto mong mamuhay in purity? Bantayan mo yung oras mo. Make your time valuable. Make time to read the word of the Lord. Meditate the word of the Lord. If God's word is neglected, the heart is left unguarded. Di po ba? Bakit tayo biglang nagagalit? Kasi nakalimutan mo yung salita ng Panginoon Diyos. Bakit tayo nagiging patient kanina? Para kaming naiinis na kami kasi 20 lang ang speed nung aming bus. Sabi ni Sis Kim, dito matetest talaga yung ating patience. Ay nagre-reklamo na kami na nagre-reklamo. See? Lumalabas kung sino kami. Lumalabas kung sino ako. Kasi naiinis ka eh. Naiinis ka dahil ang iyong bus na sinakyan ay parang prosesyon. Mas mabilis pa ang pagtakbo mo kumpara sa pagtakbo ng bus. Dahil ang driver ay nakikipagkwentuhan. Diba? Nakikipagkwentuhan sa kanyang may kausap. So ngayon, dito natetest yung ating patience. Ay isa sa fruit of the Holy Spirit ay yung pagiging patient natin. Ay naku, lumabas, hindi pala kami patient. So ibig sabihin, wala ang fruit of the Holy Spirit sa amin. Not patient. See, lumalabas kung sino yung totoong ikaw. Kapag when you are in a crucible, lalabas kung sino ka. Lalabas kung sino ka. So we need to fill our heart with the scripture before sin fills the space. Baka maunahan ang puso mo, empty, bakante ang puso mo eh. Baka naman ang maunang pumuno sa puso mo ay ang kasalanan. So wala na yung lugar ng salita ng Panginoon Diyos na puno na ng kasalanan eh. So bago pa mag-creeps in yung ang kasalanan, punuin mo muna ng salita ng Panginoon Diyos at iyong puso. So sabi dito ng psalmist, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. So ano yung remedy? Ano yung ating yung weapon natin sa kasalanan? Fill your heart with the word of God. Salita ng Panginoon Diyos, punuin lang salita ng Panginoon Diyos ang iyong salita ng iyong puso. Sin often enters where scripture has been absent. Bakit ka nagkakasala? Kasi absent ang salita ng Panginoon Diyos sa buhay mo. Hindi ka namumuhay sa salita ng Panginoon Diyos. That's why you are living in sin. Madali kang matukso kasi wala kang pinanghahawakan na salita ng Panginoon Diyos sa iyong buhay. So we need to delight in God's word, not merely obey it. Sumunod ka nga. Yung susunod na naman ako sa Diyos. Napilitan. Napilitan lamang. Kailangan eh. Sabi ng Panginoon Diyos, ako'y susunod eh. Sabi ni Pastora. Diba? Sabi ni Pastora Elsie, ni Pastora Jovelyn, mga pastorang iyan. Wala nang ginawa kundi umutos sa amin. Susunod na lang kasi member kami. So nasaan yung joy natin sa puso ng pagsunod? Kasi sinusunod ko yung tao pero hindi ang salita ng Panginoon Diyos. Kasi susunod tayo, it is because you love God and you are joyful in serving the Lord. Kaya po tayo sumusunod. Hindi ko magre-reklamo. Kasi sumusunod ka sa Panginoon Diyos, masaya ka nalilingkod sa Panginoon Diyos. So mga kapatid, it is time to search our hearts. Let us all evaluate our Christian life. Tayo po ay nabubuhay nang nabibigyan ng kaluguran ang Panginoon Diyos. Amen. Tayo po ay magbigay ng konting oras para sa magmuni-muni po tayo sa ating sarili. Let us all search our hearts. Tayo po ay magsitayo. And let us all search our hearts.